It's me, Bads Veron. It's another day, another ka-vlog-vlogan. For the week's ganap nga mga kabads, as usual, ang masusure ko po sa inyo ay mga kaganapan dito sa school. Ang subject nga ang hinahawakan ko ay science, kaya more on activity at pag-e-experiment ang pinagagawa ko sa mga bata. Sa linggong ito, ang aming pinag-aaralan ay separation of mixtures by sieving and using a magnet. Pagka-uwi ko nga sa bahay, hindi ko alam bakit naisip kong gawin to. Parang gusto ko na lang mag-live sa TikTok. Char lang po. At pagdating ng Webes ay continuation ng aming topic. Sa oras namang ito ay binigyan ako ng sub-plan. Ibig sabihin nito ako muna ang magbabantay sa mga ibang grade level kapag wala ang teacher nila. Hindi lang grade 6 ang hinahawakan ko, kundi grade 5. At science subject pa rin ang tinuturo ko. Sa linggo nga ito, ang aming topic naman ay designing a local product. At ang napagkasunduan nga namin ng mga bata ay gagawa sila ng pencil case sa pamamagitan ng plastic bottle. Sa totoo lang, natatakot talaga akong gumamit sila ng cutter, kaya sabi ko pagkatapos nilang gamitin ay itago na nila agad. 2 section ng grade 5 ang hinahawakan ko at 4 na section naman ng grade 6. Natutuwa nga akong pagmasdan ng mga batang ito dahil sa murang edad ay ang dami na nilang alam gawin. Kikita mo ang pagiging responsable at madiskarte. Totoo nga ang sabi nila, iba na yung pagod ng mga teacher ngayon. As a neophyte teacher, oo, na-excite akong makita lagi ang mga estudyante ko. Masaya akong nagtuturo at na-challenge ako sa kanila. I am so dedicated and passionate pagdating sa pagtuturo. Yung tipong lahat gusto kong matuto at walang maiwan na bata. Hashtag napaka-idealistic ko. But in reality, being a teacher is difficult. Hindi biro itong profesyon na ito. Hindi lang iikot ang trabaho mo sa pagtuturo. Once na pinili at pinasok mo ang profesyon na to, dapat alam mong less or more than 6 hours kang magsasalita o magtuturo. Na may kasamang pagbantay, pagbawal at pangaral. While you are teaching, may oras na biglang may ibang ipapagawa. May iba't ibang forms na kailangan gawin. Maraming deadlines and surprise activities. Bago ka pumasok, dapat ready na ang lesson plan at mga materials mo. Kahit pagod, puyat, or stress ka, haharap ka dapat sa kanilang masaya at puno ng pag-asa. Pero aminin man natin sa hindi, nakakapagod talaga. Oo, masayang magturo. Sa totoo lang, napakadali lang magturo. Nagiging mahirap lang ito kapag iniisip mo kung paano talaga matututo ang isang bata. Especially pag ang bata ay wala talagang balak makinig. Walang balak matuto o kaya ay nawawala ng pag-asa sa sarili niya. Mag-iisip ka at gagawa ng iba't ibang paraan para matuto ang bata. At hindi lang sila ang iisipin mo, pati rin ang kanilang mga magulang, mga kapwa guro mo, mga gawain mo sa school na iuwi sa bahay, pati ang mga nakakasama mo sa paaralan. Sinasabi ko ang mga ito hindi dahil sa nagrereklamo ako, kundi bumibilib ako sa mga gurong nagpapatuloy pa rin sa pagtuturo at nagbibigay pag-asa sa mga bata. Maraming salamat din po sa mga mentors na gumagabay sa mga novice teachers.